Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. For today's video ay share ko sa inyo yung paggawa ko nitong aking simpleng Spanish. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share naman nitong ating video at paki-subscribe na rin po ng aking channel. So ayun mga sangkay, bali sundan nyo lamang po ang video simula hanggang dulo. Ito na po yung ating mga ingredients. Andyan na po yung ating unang mamasahin yung ating palaman muna nitong ating Spanish bread. Ayan, mga simpleng ingredients lang yan mga sangkay. Asukal, vanilla, powder milk, tubig at margarine, then mix muna natin yan ng maayos. So yan sa paggagawa ng ating tinapay mga sangkay. Kung sakaling wala kayong experience ay panoorin nyo po yung ating video simula hanggang dulo, dahil ang bawat video po na nakapaloob dito sa ating video na inyong mapapanood ay napakahalaga po ng bawat step. Kaya wag na wag po kayo magpa-fast forward para po makuha nyo ng maayos yung tinapay na inyong gagawin. So yun mga sangkay, bali dito sa part na to ay inaayos lang natin pag mix itong ating mga unang ingredients na nilagay bago natin ilagay yung ating breadcrumbs. Ayan mga sangkay, isang cup na breadcrumbs. Yan, mix natin. So bali itong ating palaman nga pala mga sangkay, ito yung mamasa-masa na palaman ng Spanish. Yan, yung liquid na aking ginamit mga sangkay is tubig lang, pero kung gusto niyo gumamit ng evap, kung meron naman kayong budget para mas mapasarap ang inyong palaman, ay pwede po kayong gumamit ng evap milk. Pero kung walang evap milk ay pwede na po ang tubig. So yan, sa part na yung mga sangkay, pag nahalo natin ng maayos, ay ilagay na natin yung ating harina, third class flour po mga sangkay. So bali itong ating minamasang palaman is eksakto lamang po ito para sa 1 kilo na doon na ating gagawin na Spanish. So ayan, bali nga pala yung ating mga sukat ng mga ingredients ay nakakonvert na rin po yan into cups at tablespoon, para kung sakaling konti lang ang inyong gagawin ay pwede po kayong gumawa gamit ang inyong cups at tablespoon sa inyong mga bahay. So ayan, kapag nahalo na natin ng maayos itong ating palaman, ayun, kung mapapansin nyo, ganyan lamang po kalambot. Tabi muna natin ang palaman, gagawa na po tayo ng ating dough. Dito sa ating dough mga sangkay, mga simple ingredients lamang po. Ayan, meron lamang tayong asukal, vanilla, powder milk, asin, ayan, food color, tubig, at paglagay tayo ng lard. So ayan, bali mix lamang natin. Tunawin natin maayos yung ating asukal at saka yung asin. So ayun mga sangkay, bale isulat nyo na lamang po yung ating mga ingredients para hindi nyo po makalimutan. At kung hindi nyo naman napansin sa ating screen ang ating mga kompletong ingredients, sukat, ay puntahan nyo na lamang po sa ating description, dahil lahat po ng aking video, ang mga ingredients po ay naandun po sa description po nakalagay. So yun, bale kung ikaw po ay naghahanap ng iba pang recipe about baking, ay pasyalan nyo po yung aking channel. Dahil marami na po tayong naka-upload na recipe about baking. Sigurado po ako makakatulong sa inyo. Yung mga simpleng tinapay lamang po yung aking sinishare mga sangkay, yung mga kadalasan yung makikita sa inyo, malapit sa inyong mga bakery. Yan pong mga tinapay yung aking binabahagi na recipe. At ayun, kung sakaling natunon nyo na ng mga isang asukal at saka yung asin, ay ilagay na natin yung ating harina at yeast. At maglagay na rin tayo ng bread improver. So ayun, bali bubuuhin lamang natin itong ating minamasa. Nga pala, yung ating minamasa pala is gagamitan natin ng makina or dough roller para mas mabilis natin mapakinis itong ating dough. Pero kung wala kayong dough roller mga sangkay, pwede kayong gumawa nito ng mano-mano. Bali magdagdag lang kayo ng tubig para hindi kayo mahirapan sa pagpapakinis nitong ating dough, or hindi kayo mahirapan sa manual process nitong ating dough. Dahil medyo mahirap po talaga kapag matigas ang inyong masa tapos mano-mano ang inyong papakinis. Kaya kailangan po kapag kayo nagpapakinis ng mano-mano lamang po na proseso, ay dapat malambot pang inyong dough para hindi kayo mahirapan. So ayun, kapag nabuo na natin itong masa, ay gagamitin natin ito ng makina sa pagpapakinis. At ito na nga pala mga sangkay, yung ating makina, ito ay ang dough roller. So ayan, isang makina na delikado kapag kayo ay gumamit ng hindi pa kayo sanay. So ayun, huwag kayo basta-basta gagamit ng ganitong makina kung sakaling kayo hindi pa sanay nang walang nagtuturo sa inyo or walang nakatingin sa inyo, dahil delikado po yan, sobrang delikado po yan para sa mga baguhan. Kung yung mga matatagal nga na gumagamit na yan ay naiipit pa, paano pa kaya kung baguhan ang gagawa niyan? So ayun, ingat po mga sangkay lagi kung sakaling kayo ay magpa-practice para matuto kayo sa paggamit nitong ating dough roller. So ayun, pagkatapos natin mapakinis mga sangkay, ito na po yung ating dough na pinakinis. Kung mapapansin nyo ay naglagay tayo ng konting shortening sa ibabaw para kung sakaling makat na natin yan at magpatong-patong ay hindi sila magdidikit-dikit dahil meron na silang lard. So yung timbang ko nga pala dyan mga sangkay is 28 to 30 grams
Yan po yung timbang ng aking Spanish bread. Ito nga palang ating recipe mga sangkay ay pwede kayong gumawa nito ng pangnegosyo. Yan, pangnegosyo po talaga yung mga sangkay nating recipe. Kung mapapansin nyo, wala siyang itlog, or yung mga ingredients na ating ginamit is mga simple lamang po. Pero pwede nyo rin itong gamitin para pang merienda. So, nasa inyo na lamang po kung gaano karami yung inyong gustong gawin. Halimbawa po, is gagawa kayo ng kalahating kilo lang para pang merienda, ay hatiin nyo lamang po yung mga sukat na nandyan sa ating description para makagawa kayo ng kalahating kilo. So, kung sakaling kayo ay gagawa nito, ay double check nyo po muna yung mga ingredients na inyong nilagay bago kayo mag-mix para maiwasan pa yung pagkakamali. Dahil napakamahal po ng ating mga ingredients ngayon. Sayang naman po kung tayo ay magkakamali, di ba? Sayang yung ating magiging puhunan. Di lang yun, sayang yung ating pagod at sayang na rin yung oras na ating nasimulan tapos hindi man lang natin mapapakinabangan yung ating ginagawa. So ayun, inuulit ko, double check nyo po yung mga ingredients bago kayo mag-mix. Yung mga sukat na yung mga ingredients bago nyo ilagay, dapat i-double check nyo po bago nyo ilagay sa or pagsamasamahin. At ayun, pagkatapos natin i-cut ay makakagawa tayo ngayon ng 66 piraso na Spanish sa 1 kilo na dough. At ito po yung ating breadcrumbs. Yan po, hindi pwedeng walang breadcrumbs pag tayo gagawa ng Spanish. At ito po yung ating proseso ng pagpapalaman ng ating Spanish bread. Bali, panoorin nyo na lamang po yung video kung paano tayo magpalaman ng ating Spanish bread. Ay gumamit po tayo ng kutsara dyan dahil masyado pong malagkit yung ating palaman ng Spanish bread. Ayan, ganyan lamang po ako magpalaman ng ating Spanish bread mga sangkay. So, bali, nasa sa inyo po kung mayroon kayong ibang idea kung paano po magpalaman ng Spanish bread, ay pwede po yan. Basta malagyan nyo lamang po ng palaman itong ating tinapay. So, ayan, bali sa part na yan is tatlo po yung aking ginagamitan ng rolling pin para mas mabilis po natin magawa itong ating tinapay. So, yun, ulit ko nga pala mga sangkay, wag po kayo magpa-fast forward dahil lalong-lalo na yung mga wala pang experience sa paggawa ng tinapay, para po ang mga video na inyong mapapanood ay masundan nyo po ng maayos kung sakaling kayo ay susubok sa paggawa ng ating recipe ng Spanish. Simpleng recipe lamang po yun mga sangkay, madaling hanapin sa pamilihan itong ating mga ingredients na ginagamit dito sa ating Spanish bread. At dito sa part na to, kapag atin ang napalamanan ay diretso na natin sa tray. Kahit wala pong pahid ng shortening or lard or mantika itong ating tray, wala pong problema yan, hindi yan didikit dahil meron naman po yung breadcrumbs. Ayan, yung nilagay ko po sa isang tray is 20 pieces po na Spanish. Kailangan po is meron siyang distansya dahil aalsa pa po yan ito ating Spanish bago natin isalang. At ito na po yung ating Spanish. Pagkatapos natin malagyan ng palaman lahat, ayan na po, simot yung ating palaman, saktong-sakto sa 1 kilong dough. Bali, papaalsahin muna natin bago isalang. At ito na, after 2 hours na ating paalsa, ay ito na po yung ating Spanish. Malalaki na, pwede na po natin ngayon isalang. So, bali, yung init ng ating oven dyan mga sangkay is 180 degrees Celsius. At gagamit tayo ng katamtaman lakas ng apoy. Pangan nyo na lamang po kung ilang minuto natin lulutuin. At after 6 minutes, mula nung ating isinalang, ay aangat po natin. Yan bali ang purpose ng ating pag-angat dyan mga sangkay, para hindi po masunog yung bandang ilalim ng ating tinapay. Dahil pag nasa ibaba po yan, ay ang target po ng init yan is ang ilalim po ng ating tinapay. Ngayon po, papapulahin naman po natin ay ang ibabaw ng ating tinapay. Kaya natin inilipat sa itaas. So ayun, after 8 minutes sa itaas, ay alisin na po natin. Bali, 14 minutes natin niluto itong ating Spanish bread. 6 minutes sa baba at 8 minutes sa itaas. Ayan na po yung ating bagong luto na Spanish bread. Yan mga sangkayo. At ayun, kung sakaling nagustuhan mong video nito, ay pakilike at share po nitong ating video. At pakisubscribe na rin po ng aking channel kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. Ayun, maraming salamat po pala sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. So ayun mga sangkay, bali ito na po yung ating finished product ng ating Spanish bread. Pwede na po nating ibenta. At ayan po yung loob ng ating Spanish bread, itong ating palaman. So ayun, thank you for watching. See you on my next video.